Unang panahon, ipinangako na ng Diyos na darating ang isang tagapagligtas, ang Mesiyas na magbibigay liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Ipinahayag ng mga propeta na siya'y isisilang mula sa isang birhen at magmumula sa angkan ni David. Ito ang matagal ng pinakahihintay ng sambayanan, ang katuparan ng isang pangakong magdadala ng pag-asa at kaligtasan. Sino ka? Huwag kang matakot, Maria. Ika'y lubos na kinalulugdan ng Diyos, sapagkat ikaw ang pinili niya upang ipaglihit, ipanganak ang kanyang anak na lalaki. Ipaglihi at ipanganak? Pero paano? Sumasa iyo ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng may taas ay tutulong sa iyo upang isilang ang isang banal na sanggol na makikilala bilang anak ng Diyos. Ako? Ibig kong sabihin, naway mangyari sa akin ang iyong sinabi. Matapos tanggapin ni Maria ang mensahe ng anghel, nagtungo siya sa kabundukan upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth, na sa kabila ng katandaan ay pinagpala ring magdalang tao. Sa kanilang pagtagpo, napuno ng kagalakan ng tahanan at kinumpirma ni Elizabeth ang dakilang misyon na ipinagkaloob ng Diyos kay Maria. Elizabeth! Sino ako upang dalawin na ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong tinig, ay gumalaw sa tawa ang sanggol sa aking sinapupunan. Sumayo ang kapayapaan. At sumaiya rin, umupo ka muna. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong pinaglilihing anak. Maraming salamat talaga, Elizabeth. Naway maging kasing lakas kita sa pagdadala ng aking sanggol. Mapalad ka, Maria, sapagkat sumasampalataya ka at matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Sa pagbabalik ni Maria, hindi maikakaila ang himala na naganap. Siya ay nagdadalang tao. Dito nagsimulang mabagabag si Jose. Mahal niya si Maria, ngunit hindi niya maunawaan ang nangyayari. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, dito pumasok ang kamay ng Diyos upang gabayan siya sa tamang landas. Maria, anong nangyari? Sinong ama ng batang yan? Jose, pakinggan mo muna ako. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Ngunit, ang lahat ng to ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos? Maria, nagtapat ako sa harap ng Diyos. Naiingatan kita. Namamahaling kita. Pero ba't ngayon, nagawa mo to sa akin? Hindi ko ginawa ito, Jose. Isang anghel ang nagpakita sa akin. At sinabi niyang, ako ang pinili ng Diyos upang isilang ang anak niyang magiging tagapagligtas ng mga Hudyo. At ang sanggol na ito ay mula sa Espiritu Santo. Bibigyan mo na kita ng oras para mapag-isipan ko.
Paano ko harapin to? Ang babaeng mahal ko. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ko. Ay may sikretong di ko kayang unawain. Diyos ko! Anong dapat kong gawin? Jose, anak ni David, huwag mong tanggihan, kundi tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Sapagkat ang sanggol na binubuhat niya ay talagang mula sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo ako sa aking pagdududa. At susundin ko ang iyong kalooban. At tatanggapin ko si Maria at ang kanyang sanggol, ang iyong nag-iisang anak. Ang isip, ang sabi, din ako. Ang isip, ang yakap, di para sa akin to. Inaamin ko sa aking panaginip na yan ang buhay ko dati tahimik. Ngunit bakit ngayon'y ako'y nananabik na ika'y aking kalungin, tatay ang iyong tawag sa akin. Noong panahong iyon, ipinag-utos ni Cesar Augusto ang isang malaking senso. Kinakailangang bumalik ang bawat pamilya sa kanilang pinagmulan upang mairehistro. Para kay Jose, ang bayan ng Bethlehem, ang lungsod ni David. Dahil malapit na manganak si Maria, kinakailangang maglakbay silang dalawa ng may pananampalataya at pag-asa na proprotektahan sila ng Diyos. Sa utos ni Cesar Augusto, ang lahat ng mamamayan ay dapat magpadala sa kanilang bayan upang maisagawa ang senso sa buong nasakupan ng Roma. Narinig nyo? Narinig nyo?
Kasi pinatay mo ilaw. Habang ang bituin ay nag-aaway, giliw ko sa aking sinapatunan. Hirapin ang isilaw. Makikita sa palaran, sa maghahanap ng tahanan. Ang kaba sa dibdib, kailapit mo sa panganib. Jose, malayo pa ba tayo? Parang di ko na kaya. Sandali na lang, Maria. Nandito na tayo sa Bethlehem. Pero grabe, ang daming tao. Lahat ng tahanan ay puno na ng mga dumadayo. Magandang gabi ho. Ako po si Jose, taga Nazareth. Kasama ko po ang buntis kong asawa, si Maria. Maaari po ba kayong makatuloy kahit panandalian lamang? Ay naku, pasensya na kayo at puno na po ang aking tahanan. Marami kasing mga bisita sa malalayong lugar eh. Wala na akong matutuluyan para sa inyo. Naunawaan ko po. Maraming salamat pa rin po sa inyo. Maria, sandali na lang. Malapit na tayo. Malapit na tayo, Maria. Pakiusap po. Ang asawa ko'y malapit ng mga anak. Kahit sa isang sulok na, kahit sa isang gilid. Ayoko man kayong magtanggihan, ngunit wala na talaga. Kahit sa kusina, puno na rin. Subukan niyo sa kabilang bahay at baka may maawa pa. Salamat na lang po. Maria, ito na tayo. Ito na tayo. Magandang gabi ho. Meron pa po ba kayong espasyo sa inyong tahanan? Kailangan na pong mamahinga ng aking asawa. Hindi niyo ba nakikita na punong-puno na ang aming tahanan? At gusto niyo pang magsiksikan tayong lahat habang nagdadalang tao yung asawa mo? Aba, lumayas nga kayo dito. Maria! Kaya mo pa ba? Panginoon, tulungan niyo kami. Wala na kayong mahanap na masisilungan. Wala na kayong mahanap na tahanan. Si Maria ay manganganak na. Anong klaseng ama ang hindi makakahanap ng lugar para sa kanyang nag-iisang anak? Sandali na lang. Makakahanap na tayo. Mga kapatid,
wala talaga kayong matuluyan, may maliit na sabsaban doon sa dulo ng bakurin. Hindi ito marangya, ngunit mainit at may masislungan kayo sa gabi. Maraming salamat, kapatid. Mulay, pagpalain ka ng Diyos ng Israel. Emmanuel, Diyos na kasama namin. Gabayan mo siya. Gabayan mo kami. Naway, sa tugsabang ito, ipanganak ang iyong pangako. Ano tong liwanag na sumasalubong sa akin? Isa ba itong bituin? Dinadala ko ang isang mabuting balita. Ipinanganak na sa inyo, sa bayan ni David, ang ating tagapagligtas, na siya'y si Kristo, ang ating Panginoon. Pagmasdan niyo, mga kapatid, ang liwanag na siyang magdadala sa atin sa pinadala ng ating Panginoong Diyos. Ang ningning ng bituin na yon ay patuloy na gumagabay sa ating landas sa paghahanap sa itinakdang bagong hari. Simulan na natin ang paglalakbay para makilala na natin ang isang bagong hari, ang Mesiyas. Hindi mo na maaalala
Ako bilang tagapagsalaysay. Ang mga anghel. Ang mga anghel. Ang tatlong hari. Ang mga Roman soldiers. Ang mabait na pastor. Ang mga may bahay. Si Nathan bilang ang Anghel Gabriel. Si Gab bilang Jose. At si Cyril bilang Maria. Ang panuluyan ay hindi lang pag-alala sa paglalakbay ni Jose at Maria. Ito ay paanyaya sa atin na buksan natin ang ating mga puso upang maging tahanan ni Jesus. Muli, maligayang Pasko mula sa Polinian Playhouse. Panuluyan 2025. Get ready to smile because coming up is one of the prettiest yet brightest lights of our community. She may